Hello Cancer, ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin kung ano ang meron sa iyong past, present, and future. Okay, one more. Sinasabi dito sa iyong nakaraan, nakaranas ka ng stress, depression, yung tipong ayaw mo nang lumabas ng bahay nyo. Maaaring pansamantala mong inlayo ang iyong sarili sa karamihan. Nakikita dito yung dami ng obligasyon mo na iniatang sa iyo o meron kang responsibilidad na tinanggap. Nakikita rin dito ang pagdami ng haters mo o mga taong hindi natutuwa sa iyo, Cancer. Maaaring yung iba sa inyo dumating na sa puntong nakatapos na o naabot mo na ang iyong pinapangarap, pero hindi ka pa rin nakukontento. Maaaring may dumating na mga opportunity sa iyo, pero nakikita dito na tinanggihan mo o nagdadalawang isip ka. O maaaring yung iba sa inyo dahil sa dami ng obligasyon, problema ka o na-stress ka kung paano mo matutupad ang mga pangarap mo. At maaaring yung iba sa inyo nakaramdam ng pagkainip sa buhay. Meron kang hinahanap o hinahangad. Hindi ka nasasatisfied sa iyong naging sitwasyon sa nakaraan. Kaya nakita dito na hindi ka na kontento, Cancer. Nakikita rin dito, Cancer, sa iyong nakaraan, ikaw ay merong pinanghihinayangan. Pagsisisi, maaaring may dumating ng magandang opportunity sa iyo na palampas mo ito dahil nakapokus ka sa mga negative. Maraming naglalaro sa iyong isip sa nakaraan, ganun din sa iyong kasalukuyan. Dahil nandito ang Page of Cups at ang Seven of Cups. Ang Six of Cups ay puro sa mga alaala. Kaya hindi ka nakukontento sa iyong nakaraan, marami kang option. Marami kang pinagpipilian, Cancer. Kitang-kita dito sa iyong present na sitwasyon. Marami naglalaro sa iyong isipan na gusto mong mangyari sa totoong buhay. Inaalala mo yung mga nakalipas mong relasyon. Maaaring nagbabalik tanaw ka sa mga taong nagdaan sa iyong buhay, Cancer. Dahil dyan yung iba sa inyo nakakaramdam ng pain, kalungkutan. Maaaring ikaw ay nanghihinayang o nalulungkot. Marahil kaya nahihirapan ka dito magdesisyon, yung gusto mo talagang mangyari ay hindi nangyayari, Cancer. Maaaring nagkaroon ng hindi magandang balita. Nalulungkot ka sa mga nangyayari sa iyong kasalukuyan, Cancer. Yung iba sa inyo nawawala na ng tiyaga. Hindi na makapagdesisyon ng maayos. Ngayon, hindi mo alam kung ano yung gusto mong unahin. Huwag mong pagsabay-sabayin ang mga gusto mong mangyari sa buhay, Cancer. Maaaring yung iba sa inyo nabubuhay sa magagandang alaala o magandang alaala ng isang pamilya. At yung iba sa inyo kung merong anak, maaaring kayo ay nagkalayo pansamantala. Nakikita dito yung hindi pagiging tapat, self-obsessed, pagiging rude, tactless, hurtful, sarcastic. Nakikita rin dito yung walang pakisama, Cancer. At yung iba sa inyo, sa iyong ginagalawan ngayon, Cancer, maaaring ikaw ay mapagmataas o merong taong mapagmataas sa iyong paligid ngayon. At kung hindi naman ikaw ito, Cancer, maaaring pagdating sa relasyon, ang iyong person ay napaka-controlling, napaka-delikado at violente pa ang taong ito. Aggressive. Kung ikaw naman ay kasalukuyan single, mag-ingat kang makakilala ng isang taong abuso, controlling, agresibo, violente. Maging maingat at kilatisin muna kung ikaw ay makikipagrelasyon. At maaari yung iba sa inyo kung ikaw ay interesado sa isang tao, ngunit nakikita dito na hindi naman siya interesado sa iyo. Kailangan mong gumawa ng paraan para makuha mo ang kanyang atensyon. At nakikita din dito sa iyong present na sitwasyon na may magandang opportunity sa iyo, Cancer. Pero ikaw ay pinapangunahan ng pagdududa, pagdadalawang isip at pangamba. Marami kang takot na nararamdaman na tanggapin ang opportunity ibinibigay sa iyo o meron sa iyo ngayon sa sitwasyon mo. At pinag-iingat ka dito, Cancer, kung ano yung meron ka, pag-ingatan mo, lalong-lalo na sa mga material na bagay. Maging matalino ka sa pagmamanage ng iyong pinansyal. Kung ano yung meron kang yaman ngayon, ito ay pag-ingatan, Cancer.
Hindi nakikita ang kakontentuhan sa iyong nakalipas, hanggang sa iyong kasalukuyan hindi ka makapagdesisyon dahil sa dami ng opportunity meron ka, hanggang sa iyong future nakikita na hindi ka pa rin makapagdesisyon na lalo mong ikai-stress, Cancer. Hindi mo alam talaga kung ano ang gusto mo. At tulad ng sinabi ko sa iyo, maging matalino sa iyong pinansyal dahil nakikita sa iyong future na maaaring magkaroon ka ng problema. Maaaring ikaw ay may pagkagastusan dito, Cancer. Maging matalino, maging matyaga ka sa iyong present na sitwasyon para ikaw ay makapagdesisyon sa iyong future. Dahil nandito ang Two of Swords. Difficult decisions, painful choices, stressful decisions. Maaaring mablock ang iyong emotions. Walang ibang paraan kundi ikaw ay magdesisyon. Maaring mamroblema ka sa iyong relasyon dahil hindi kayo magkakasundo, magkakaroon kayo ng argumento ng iyong person dito, Cancer. Kailangan ng pagkakasundo sa inyong relasyon dito sa iyong future. Kahit pa ang kalalabasan ng iyong desisyon ay magiging masakit, kailangan mo talagang magdesisyon, Cancer. Napapanahon na para ikaw ay mamili. Alin ba ang susundin mo? Ang iyong isip o ang iyong puso? Yung iba sa inyo mahihirapan magdesisyon sa inyong relasyon. Kung ito ba ay puputulin na o ipagpapatuloy nyo pa. Para pareho na kayo makamove on o maaaring kayo ng iyong person sa future ay magdesisyon na lamang na magkahiwalay. Stressful ang iyong future na nakikita dito, Cancer. Maaaring mahirapan ka magdesisyon sa iyong career o sa iyong relasyon. At ang pagiging disloyal din ay nakikita dito, Cancer. Maaaring ikaw ito o ang iyong person. Napaalaala lamang bago ka magdesisyon, kailangan alamin mo muna ang lahat ng impormasyon. Kung ikaw ay magdidesisyon na, kailangan tanggalin mo ang mga takip sa iyong mga mata para makita mo ang mga katotohanan. Ganon din sa financial problems. At nakikita rin dito yung iba sa inyo sa mga bagay-bagay na hihirapan magdesisyon, sa mga material na bagay na may problema. At sa iyong kalusugan, mag-ingat lamang sa mga injuries. Hindi mo ma-express ang iyong emotion. Kaya nakikita dito ang pagkakaroon ng anxiety. Kailangan mong i-release kung ano yung nakaka-block sa iyong emosyon. Ang bigat ng iyong dibdib, Cancer. At sa pagiging disloyal na usapin, nakikita dito maaaring ikaw ay nagigilty na. Kung ikaw ay merong pinanghihinayangan sa iyong nakaraan, ganon din sa iyong future. Marirealize mo dito sa iyong future na walang maaaring manalo pagdating sa pagiging disloyal. At marirealize mo na walang magandang maidudulot ang hindi pagiging tapat. Bagkus ito ay panghihinayang lamang, maaaring yung iba nakakaramdam na ng konsensya. Kung hindi man ikaw ito, inuulit ko, maaaring ito ang iyong person o may taong nakukonsensya sa mga hindi magandang ginawa. Maaaring ngayon nakukonsensya na. Kaya maaaring nakikita dito sa future, maaaring kailangan ng pagsisisi, taimtim na magsisi. Kaya maaaring yung iba sa inyo magdesisyon na lamang. Kung ito ay sa relasyon, maaaring tapusin na lamang ang inyong relasyon dahil nakikita dito na maaaring nakukonsensya na. Inuulit ko, kung hindi ikaw ito, Cancer, maaaring ito ang iyong person o merong tao sa paligid mo na malapit sa iyo na ganito ang nararamdaman o ganito ang sitwasyon. Kung talagang taus-puso magsisisi dito, nakikita dito na maaaring ma-release ang stress, ma-overcome ang mga mahihirap na desisyon. Kinakailangan may pagsisihan, itama ang mga maling ginagawa para makamove forward, hindi na mag-guilty. Kung hindi pa ito nangyayari, maging maingat na mapahiya sa maraming tao. Nakikita rin dito ang pagtatapos ng mga pagtatalo-talo. Kung ano man ang mga pinaglalaban, maaaring matapos na. Nakikita dito na end of conflict. Cancer, walang ibang paraan makikita ang kagandahan ng iyong sitwasyon kung ikaw ay makakapagdesisyon. Okay? Ilan lamang iyan sa nakikita sa iyong past, present, and future. At iyan ngayon ang iyong naging pagbasa, Cancer. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number 1 Rashi po. Paki-like and subscribe na. Thank you. Bye-bye.